Manalangin po tayo. Dakila at mabuting Diyos, Diyos na may lalang sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat ang iyong biyaya ay magpakailanman at ang iyong kabutihan ay walang hanggan. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, ang karunungan na nagmumula sa iyong kaharian at buksan ang aming puso't isipan upang maluwag naming tanggapin ang iyong biyaya sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan mo ang aming tagapagsalita. Ipagkaloob mo din, Panginoon, ang karunungan sa kanya at ang biyaya ng iyong banal na espiritu bilang tagapahayag. Ipagkaloob mo sa aming lahat ang inspirasyon ng aming paglalakbay sa mundong ito, ang katotohanan na magbibigay ng kapayapaan sa aming buhay at karunungan upang gawin ang nararapat. Ipagkaloob mo din sa ngayon ang malakas na signal upang maging stable ang aming internet connections. Pagpalain mo ang lahat ng tagapakinig, ang buong Baguio Episcopal Area, ang aming Philippine Central Conference at mga kapatid sa iba't ibang lugar dito sa bansa at sa ibayong dagat. Ito po ang aming kahilingan. Amen. She rocked her tiny baby to warm him from the cold. Hardly what she pictured in the prophecies of old. It seemed almost impossible to think it could be true. But as she pondered in her heart, she knew this was heaven's child. This was heaven's child. In an earthen stable, wrapped in glory meek and mild, Joseph wept with wonder as Mary sweetly smiled, because they knew this was heaven's child. The angels must have missed him as they sang him to sleep, but they marveled at the promises this baby came to keep. His father must have felt at once great sadness and great joy as he watched his little baby boy. For this was heaven's child. This was heaven's child. In an
sweetly smile, because they knew this was heaven's child. Mary's little baby boy was Joseph's pride and joy. Oh, but still they wished the world would see that he was so much more. For he was heaven's child. He was heaven's child. In a earthen stable, wrapped in glory meek and mild, Joseph wept with wonder as Mary sweetly smiled, because they knew this was heaven's child. Because they knew this was heaven's child. Our text is taken from the book of Matthew, chapter 2, verses 9 up to 11, and it says, After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them, until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold, frankincense, and myrrh. So this season, to be safe and calm and kind. As we all know, Christmas 2021 is going to be very different from years past. So ito po yung ating topic po, the Magi's Quest, Star and Worship, from Matthew chapter 2 verses 9 up to 11, for our team, Christian Initiative, Worship Through King. What will you do when you see the Messiah? Ano ang gagawin mo kapag nakita mo ang Mesiyas? Are you ready to see the Messiah? Handa ka na bang makita ang Mesiyas? Are you prepared to see Jesus? Handa ka na bang makita si Jesus? So we assume that there were three wise men because of the three gifts that were given. Alam po natin na binigay gold, incense, and myrrh from Matthew chapter 2 verses 11. However, the Bible does not say there were only three wise men. There could have been many more. Tradition says that there were three and that their names were Gaspar, Melchior, and Balthasar. But since the Bible does not say, we have no way of knowing whether the tradition is accurate. The wise men were guided to look for the King of the Jews by a miraculous stellar event, the Star of Bethlehem, which they called his star, from Matthew chapter 2 verse 2. They came to Jerusalem and asked concerning the birth of Christ, and they were directed to Bethlehem, Matthew chapter 2 verses 4 and 8. They followed God's guidance joyfully in Matthew 2 and 10. When they arrived in Bethlehem, they gave costly gifts to Jesus and worshiped him. We know that the Magi were wise men from the east, most likely Persia, or modern day, ito po yung Iran. So this means the wise men traveled 800 to 900 miles to see the Christ child
without any means of transportation. Wala pong mga motorcycle noon, wala pang mga sasakyan. So naglakad lang po sila. So sa tekstong ito mga kapatid, makikita natin kung paanong pinapakita ng tatlong wise men ang particular na yung tatlong astrologers na galing sa iba't ibang lugar na kahit sila ay malayo mula sa kanilang kagustuhan na makita si Kristo, hindi nila iniisip ito bagkos sila ay nanindigan sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Ang tanong sa atin ngayon, paano mo maipapakita ang iyong paninindigan sa iyong pananampalataya? Wow, napakagandang tanong po. Uulitin ko po mga kapatid, paano mo maipapakita ang iyong paninindigan sa iyong pananampalataya? So for our team, ulitin ko po yung sinabi ko po kanina, Christian Initiative, Worship Through Christ, sambahin si Kristo. Yung unang tanong po kanina, what? Respond on Christ's calling. So makita po natin dito na tumugon sa pagtawag ni Kristo. Una sa lahat, walang sino man ang makapagsasabing totoo, ang tatlong wise men at ang tatlong nagpapastol sa Luke. Pero ang maliwanag dito ay may response ang tatlong wise men sa pagtawag ng Panginoon na sila ang titingin sa ipinanganak na Mesaya, ang ating Panginoong Hesukristo. At dito natin makikita ang kahalagahan kung paano mo tignan at bigyang halaga ang tawag ng Diyos, sapagkat ang tatlong wise men na ito, pinapakita nila ang pagpapahalaga sa tawag ng Diyos mula sa kanilang dedikasyon at eagerness o pagkasabik na hanapin si Kristo na may kalakip na pagmamahal at pagpapahalaga sa tawag ni Kristo, na bilang mga Kristiyano, ito dapat ang pinapakita natin. Ito dapat ang ginagawa natin, isabuhay ang tawag ni Kristo sa ating buhay, na may eagerness na hanapin siya at kilalanin, na may kasamang pagmamahal at pagpapahalaga, meaning walang pwedeng maging hadlang kung ang pag-uusapan ay pagkilala at paghahanap kung paano masusumpungan ang ating Panginoong Hesukristo, di po ba? Sa kalaliman ng ating buhay at paano mo ito gagawin? Ang tanong mga kapatid, paano mo ito gagawin? Yung pangalawang katanungan po, how? Worship with everything we had. So sambahin natin ang ating Panginoon, ang lahat na mayroon po sa atin. Gaya po ng mga wise men, there is worship na sa pagsambang yan ibinibigay mo lahat. Lahat gaya ng ibinigay ng tatlong wise men, gaya ng gold, incense, and myrrh. Meaning, pag sinasabi mong ready ka nang makita ang Mesaya, ready ka nang isuko lahat ng nasa iyo. Buhay mo, kayamanan mo, at kaluluwa mo, hindi lang sapat ang pagbibigay ng ating mga tithes, mga offerings, mga pledges, pag-attend ng Bible study, o mga CDGs, pag-attend ng mga Sunday worship, kundi sa lahat ng bagay na may relasyon sa pagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo sa panahon ng paghahanda ngayong Christmas celebration. So dito mga kapatid, hinihikayat tayo ni Kristo na tulungan lahat ang mga taong nangangailangan ng ating tulong, physically, emotionally, at spiritually, upang maipakita mo ang tinatawag na Christian initiative or Christian capability. At ito yun ay minsan hindi natin ito na isa sa buhay na pag may nagagawa tayo na pagsisilbi sa Diyos
Sasabihin mo, sapat na iyon, pero sa harap ng Diyos, kahit anong pagsisilbi, hindi magiging sapat sa Kanya until His second coming. Bakit mo kailangan gawin ito? How? Worship with everything we had. Ang pangatlong katanungan, mga kapatid, why? Preparedness is not about the material riches. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa material na kayamanan, but it's all about the heart that is pure. A heart that is pure will acknowledge and worship the Messiah, which is Christ, but a heart that is not pure will never acknowledge who Christ is like. The three wise men, they are pure in heart. And because of that, they have seen the Messiah, which represents they are truly blessed men. Therefore, if you want to become blessed, live out your life in what we call Christian service. So, like the three wise men, full of acknowledgement and worship, and the Magi were men who, una po, read and believed God's word. Pangalawa po, sought Jesus. Hinanap nila si Jesus. Ang pangatlo, recognize the work of Christ. Kinilala ang halaga ni Kristo. Pang-apat, humbled themselves to worship Jesus. Nagpapakumbaba at nagpuri sila kay Jesus. At ang panglima na makita po natin dito, they obeyed God rather than man. So sinunod nila ang Diyos kaysa tao. So mga kapatid, keep in mind, Jesus is not just one of many things we focus on Christmas. He is the focus of Christmas period. Merry Christmas everyone, and God bless. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tunay ang iyong katapatan at kabutihan sa amin. Karapat dapat lamang na ibigay sa iyo ang kataas-taasang papuri at pasasalamat. Kami ay nagpapasalamat at muli ibinunyag nyo ang iyong pag-ibig sa aming lahat sa araw na ito. Panginoon, ang iyong salita ay ilaw ng aming buhay at liwanag sa aming landas. Salamat dahil tinuruan nyo kami upang mabuhay sa liwanag na ito at makalakad sa iyong katotohanan. Naway ang mga bagay na iyong inihayag at mga kaisipang aming naririnig ay manatili sa aming puso't isipan at patuloy na manghikayat sa amin upang kumilos bilang iyong paa at kamay. Inaanyayahan ka namin upang ipadala sa amin ang biyaya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Halina't patuloy niyong ihayag sa amin ang iyong biyaya at katotohanan sa araw-araw. Tulungan niyo po ang aming iglesia na lumakad sa paraang karapat-dapat sa pagtawag niyo. Tulungan niyo kami sa lahat ng aming pakikipag-ugnayan sa isa't isa na magkaroon ng mapagpakumbabang puso. Ipagkaloob niyo sa aming iglesia ang pagkakaisa. Naway lumakad kami ng may kababaang loob na kasama niyo. Bigyan niyo kami ng pasensya para sa isa't isa at naway patuloy na mamayani ang pag-iibigan. Hinihiling namin na patuloy niyong itaguyod ang aming iglesia, Panginoong Diyos. Tulungan niyo kami sa lahat ng aming alalahanin at ibaling niyo, Panginoon, ang atensyon namin sa mga importanteng bagay na magbibigay buhay at kaayusan sa aming iglesia. Sa mga darating na mahalagang pagtitipon, gabayan niyo kami, Panginoon, at ipagkaloob ang iyong karunungan lalong-lalo na sa mga hinirang niyong mga leaders sa iba't ibang komperensya.
hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng mundo. Aming Diyos, ninanais niyo ang kapayapaan at pagkakaisa ng iyong iglesia. Tulungan niyo kami at ang aming mga tagapanguna na ituloy ang nagdudulot ng kapayapaan at pagpapatibay sa isa't isa. Tulungan niyo kami upang ituloy ang mga bagay na hahantong sa kapayapaan at pagkakaisa. Bigyan niyo ang bawat isa, lalo na ang aming mga church leaders, ng pusong maunawain upang malaman ang iyong kalooban at pagkalooban niyo sila ng lakas ng loob upang maging masunurin sa anumang pagkakataon. Panginoon, salamat dahil kami ay isang pamilya kay Kristo. Tulungan niyo kaming ibahagi ang kanyang pagmamahal sa lahat ng aming makakatagpo o makakasalamuha. Naway ipagmalaki namin ang kabutihan niyo sa lahat, sa aming pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Halika't gawin niyo kaming kasangkapan sa aming mga lugar. Ihanda niyo kami upang maging inspirasyon sa aming kapwa. Gawin niyo kami upang maging kamay at paa ng Diyos, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Gawin mo kaming iyong salita para sa mga naapi at gawin niyo kaming bisig ng aliw sa mga nalulungkot. Salamat sa pagpili na gamitin kami upang dalhin ang iyong kaharian dito sa lupa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. And now, receive the blessings of God the Father Almighty, the grace and love of His Son Jesus Christ, the communion and fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.